Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang part 2 ng Dragon Ball Kakome Chapter 21, ngunit bago nga tayo magsimula ay mag-like na kayo sa ating video. At sana nga din guys ay ma-follow nyo ang aking Facebook page, nasa baba lang ang link. Natapos nga ang Chapter 21, Part 1 sa scene kung saan ay ginamit na nga ni Vegeta ang buong lakas niya dito, habang si Venerable here nga ay naghanda na nga din sa mga oras na ito. Dito na nga papasok ang Part 2 ng Dragon Ball Kakome, Chapter 2. At sa unang panel nga ay napunta ang scene dito kante King Sadala at Dula kung saan ay magsisimula na nga ang dalawa na ito para maglaban. Sa point na ito ay nagsalita nga dito si King Sadala at sinabi nito na ang dami na nga daw namamatay dahil nga daw sa lakas ng chi na meron ang mga mortal dito. Una nga daw dito ay ang mga sundalo niya noong nakipaglaban ang mga ito kay Broly, tapos si Parsa at ngayon ang asawa naman ni Vegeta. Sagot nga dito si Dula at sinabi nito na ang ibig sabihin lang na effective na ang ginagawa namin paglilinis sa inyo. Pero dito nga ay ating makikita ang nag-uumapo na chi dito ni King Sadala. Salita nga ito at sinabi nito na kanina pa daw dapat siya sumali sa laban na ito noong mga oras na tumapak na kayo sa aking planeta. Pero pinabayaan ko na muna ito at hindi ako mabilis na nag-react. Mas inuna ko ang mga bata, citizen at ang mga sundalo ko. Pero sa mga oras na ito ay tumawa nga lang itong si Dula at sinabi nito na ano nga daw ang mga pinagsasasabi nito, hindi mo nga lang ako magawang mahawakan o matamaan. Ngunit sa mga oras na ito ay talagang sobrang cold na nga ng tingin dito ni King Sadala. At wala pa nga lang ilang segundo ay tinamaan na nga dito si Dula ng isang malakas na pag-atake na nagmula nga dito kay King Sadala. Dahil dito ay gulat na gulat nga itong si Dula at sinabi nito na bastard nga daw ito. Ngunit wala pang ilang segundo ay nagpalabas na nga dito si King Sadala ng isang axe na gawa sa chi, at ito nga ang kanyang pinang-atake dito kay Dula dahilan kaya nga naputol ang kaliwang braso nito. Si Dula nga dito ay mukhang nagpapanik na sa mga oras na ito at sinabi nito na kailangan nga daw niyang makahanap ng paraan sa mga oras na ito. Si King Sadala naman ay naghanda na ulit dito ng isang parang sobrang lakas na wave blast na rekta nitong pang-aatake dito kay Dula. Nagsalita nga dito si King Sadala at sinabi nito na kung itong demons nga daw ay nabubuhay na ng payapa sa kadiliman, ay bakit kailangan pa daw ng mga ito na pumunta sa liwanag para pahirapan ang mga sarili nito. Ngunit after ngang masabi ni King Sadala ang mga kataga na yon ay tinamaan na nga siya sa likod ng atake na nagmula dito kay Dula na talagang tumago sa tiyan nito. Salita nga dito si King Sadala at sinabi nito na paano nga daw nito nagawang maglagay ng portal sa loob ng katawan niya. Si Dula nga dito ay nagsalita ulit at sinabi nito na hindi nga daw siya isasama dito ni Venerable here kung siya nga daw ay mahina lang. Akala nga dito ni Dula na doon na matatapos ang laban pero sa mga oras na ito ay nagpalabas nga si King Sadala ng sobrang lakas na chi sa kamao nito at ito nga ang ginamit niyang panggamot sa nabutas niyang sikmura. Dito nga ay gulat na gulat itong si Dula at sinabi nito na hindi daw ba ito nakakaramdam ng kahit ano. Paglipas nga lang ilang segundo ay tuluyan nang gumaling ang damage na natanggap ni King Sadala dito kay Dula. Si Dula nga ay hindi pa din makapaniwala sa mga nakikita niya. Si King Sadala nga ay nagsalita nga ulit dito at sinabi nito na ito na nga daw ang tamang oras para gawin niya ang bagay na ito. At sa moment na ito ay nagpalabas na nga si King Sadala ng sobrang lakas na chi. Ating makikita ang nag-uumapo na lakas dito ni King Sadala na kahit nga itong si Dula ay talagang gulat na gulat nga sa mga nakikita niya. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kande Pipino at Salaga na tuloy pa nga din ang dalawa dito na naglalaban. Dito nga ay ating makikita na tinamaan nga itong si Salaga ng isang malakas na pag-atake na nagmula dito kay Pipino na kasalukuyan ngang gamit ang secret weapon nito. Sa moment na ito ay nagsalita nga itong si Salaga at sinabi nito na paano nga daw magagawa nitong si Pipino na mabigyan siya ng malubhang pinsala kung mahina naman daw ang chi na meron ito, kawawang Saiyan nga daw itong si Pipino. Pero sagot nga dito ni Pipino at sinabi nito na hindi nga lang daw siya isang Saiyan dahil nga hybrid siya, pero isa nga lamang daw siyang bata ng planetang Sadala. Salita nga ulit dito si Salaga at sinabi nito na tama na nga daw ang mahabang usapan. Sa moment na ito ay umatake na nga ulit si Pipino kay Salaga ngunit nagawa nga dito ni Salaga na ma-counter si Pipino at rekta nga niya itong tinamaan sa sikmura. Akala nga dito ni Salaga na tapos na ang laban, pero naramdaman nga niya sa likod itong si Pipino na nagbabanta na naman ng isang pag-atake.
Dito nga ay tinamaan na naman si Salaga ng isang atake na nagmula kay Pipino dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. After nga ng atake ni Pipino ay nakangiti pa nga rin dito si Salaga, habang si Pipino nga dito ay gumamit na ulit ng hologram bilang paghahanda ulit sa gagawin nitong atake. Salita nga dito si Salaga at sinabi nito na hologram na naman. Talagang pinapainit mo ang laban, at bukod pa dyan ang amoy na talagang kakaiba, anong klaseng technology ang ginamit mo dyan? Sagot nga dito ni Pipino na parang binibigyan nga daw ni Salaga ng kahalagahan ang mga ginagawa niya. Sagot naman dito ni Salaga at sinabi nito na natural at sigurado ako, nakakabisado nakita Pipino, pero kaya mong e-duplicate ang sarili mo hanggat gusto mo, ngunit ang bangkay ng katawan mo ay sa lupa pa din mapupunta. At sa point na ito ay tinamaan nga ulit si Salaga ng sobrang lakas na atake na nagmula dito kay Pipino dahilan kaya nga ito ay tumalsik ulit ng malayo. After ngang tamaan dito si Salaga ng atake ni Pipino ay naintindihan na nga nito ang ginagawa nitong si Pipino. Salita nga ito at sinabi nito na sigurado nga daw siya na ang teknik nitong si Pipino ay hindi nga daw siya kayang bigyan ng malubhang pinsala at ang speed, tama na pati na rin ang agility ay ganun din. Sa mga oras na ito ay naintindihan na nga ni Salaga ang lahat at nagbabalak na nga ito na gumawa ng isang bagay para nga matalo na itong si Pipino. Salita naman dito si Pipino at sinabi nito na nauunawaan mo na ba ang lahat? Ang lakas ng twirling force ay hindi pa din nakatodo, kaya ang kailangan ko lang sa ngayon ay isang pag-atake para tapusin ka na. Pero sa mga oras na ito ay lumipad na nga itong si Salaga, at naghanda na nga ito ng sobrang lakas na pag-atake. Akala naman dito ni Pipino na tatakbo na papalayo itong si Salaga. Pero ang hindi niya inaasahan, ito pala ay naghahanda na ng isang malakas na pag-atake, wala pang ilang segundo ay nirelease na nga ni Salaga ang atake niya. At rekta nga itong tumama dito kay Pipino dahilan kaya nga ito ay napahiga. Pero dahan-dahan nga ditong nagre-regen itong si Pipino, at sinabi nito na ano daw ang ginawa nito. Sagot naman dito si Salaga at sinabi nito na anti-space punch ko tinatawag ang sobrang lakas na magic ability na yon. At ito nga daw ay katulad ng ability na meron itong si Pipino, pero ang pinagkaiba nga lang nito ay kaya nga daw niyang i-release ito ng long range, at kahit nga daw may mga nakaharang na anumang obstacle sa paligid nito ay nagagawa nga daw maiwasan ng atake niya ito para nga rektang tumama sa mismong target. Kumbaga guys, ang atake nga nitong si Salaga ay kaya habulin ang target kahit na ito ay nagtatago or umiiwas. Dahil nga sa mga sinabi ni Salaga ay napamura na nga lang dito si Pipino. At sa moment na ito ay nagsalita nga itong si Salaga at sinabi nito na handa ka na ba sa round 2 Pipino. At dito na nga nagpaulan si Salaga ng sobrang daming anti-space punch, sobrang dami nga nito guys. Ito nga ay rektang tumama dito kay Pipino, ating nang makikita na nasunog na nga ang buong katawan dito ni Pipino. At mukha na nga itong wala ng malay. Ngunit wala pang ilang segundo after ng atake ni Salaga dito kay Pipino ay mabilis na ngang susundan ni Salaga ang atake niya para nga tuluyan ng tapusin itong si Pipino. At sinabi nito na ito na nga daw ang pinaka-highlights ng palabas niya. Pero sa point na ito ay tinamaan nga dito si Salaga ng isang malakas na pag-atake dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Salita nga dito si Salaga at sinabi nito na sa wakas bumalik na kayo, mas pinadali niyo ang aking trabaho. Ang atake nga na tumama dito kay Salaga kanina ay nagmula Kandekaba, Caulifla at Fennel na kasalukuyan naka Super Saiyan. Salita nga ang tatlo at sinabi nito kay Salaga na tama na nga daw ang pinsala na nagawa nito, at ayaw na nga daw nilang makita pa itong demonyo na ito, kaya mas mabuti nga daw natapusin na nila ang laban na ito dito mismo sa lugar na ito. At dito na nga natapos ang Chapter 22, sa October 25 pa ang next release ng chapter nito guys. Balik na muna tayo sa Dragon Ball Super Manga Review. Like and share guys. Pero bago tayo matapos ay mag-shoutout na muna tayo.